Isang lalaki sa Tagum City, Davao del Norte inaresto dahil sa pagpatay sa isang OFW noong nakaraang taon. Naaresto ang nasabing sospek matapos ito magtago mula nang mapatay niya ang OFW. Mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng isang overseas Filipino worker o OFW na binaril sa Freedom Park, Tagum City isang taon na nakalipas matapos itong matukoy ng pulisya. Sa ulat ng Tagum PNP, sinabi nito na matapos na isang taong pamamaril sa biktima si Erlinda Magano, 29 na taong gulang at residente ng Pork 9, Poblasyon New Korea, Davao del Norte, ay nakilala na ang suspect sa pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng cross-matching process. Sa follow-up investigasyon ng mga miyembro ng Tagum City Investigation and Detection Management Section ng Tagum City PNP, gamit ang bagong teknolohiya sa pamamagitan ng cross-matching process, kinilala ang suspect na si Sherwin Barot, 32 taong gulang, residente ng Esmeralda Homes, Barangay Apukon, Tagum City. Inaresto si Barot alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng korte at kinilala bilang top 6 most wanted person regional level sa kasong murder sa Tandag City, Surigao del Sur, Branch 40 Regional Trial Court 11th Judicial Region. Arestado din ang suspect na nag-escort sa isang kandidato sa pagkakonsihal ng lungsod. Sinabi ng Tagum PNP na ang armas na na-recover sa naresto ay tumugma sa krimeng ginawa noong nakaraang taon. Inihanda na ng Tagum City Police Station ang kasong murder laban sa suspect at inaalam na rin kung sino ang nag-utos nitong patayin ang OFW. Sa mga ganitong kaso, lalong-lalo na sa mga umuuwing OFW, ang madalas na rason sa pagpatay ay inggit. Pera o kaya naman ay mga ari-arian. Kaya guys, umuiwas kayo sa mga kamag-anak o kapamilya at kaibigan na may inggit sa inyo. Katulad na lang ito ng isang OFW o mag-inang OFW galing Japan na pinatay ng sariling kapatid dahil sa napakalaking pera na dala-dala nito. Naaagnas na ng matagpuan sa Tayabas, Quezon ang mag-inang balikbayan galing Japan. Sumuko na ang isa sa mga person of interest sa krimen na kapatid mismo ng isa sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Doon pa sa tubig kaya at nababad na yung mga dugo doon sa tubig. Pebrero 22 ng gabi nang ma-recover ng pulisya ang mga maletang ito sa ilalim ng tulay sa Tayabas, Quezon. Ang isa sa mga maleta may lamang mga unan at kumot na may bahid ng dugo. Ang mga maletang yan na pag-alamang pagmamay-ari ng mag-inang natagpo ang patay sa isang subdivision sa Tayabas nitong Huwebes, March 14. Naagnas na ang mga bangkay nang makuha sa hukay na hanggang hita ang lalim. Kinilala ang mga biktimang sina Lori Litada, 54 years old, isang OFW, at anak niyang si Mai Motegi, 26 years old, isa ng Japanese national. February 21 pa huling nakita ang mag-ina na kararating lang ng Pilipinas mula sa Japan. Ayon sa mga pulis, person of interest sa krimen ang nakatatandang kapatid ni Lori na si Ligaya Olivia Pahulas at kanyang mister na si Charlie Pahulas. Sa bahay na mag-asawang Pahulas nakituloy ang mag-ina pagdating nila sa Pilipinas. Isa sa mga tinitingnang motibo ang alitan ng magkapatid na sina Lori at Ligaya tungkol sa pera. Lalo't na pag-alamang nawawala ang nasa 5 milyong pisong pera na dala ng mag-ina pag-uwi nila mula sa Japan. Pambayad daw sana ang pera sa biniling house and lot ng mag-ina. Ang pinagtitiwalaan nila sa pera itong si Ligaya. Pinagplano, alam na nila ng pera. Nawawala din si Charlie. Pwede natin maging person of interest. Sa ngayon, hawak na ng Tayabas Police si Ligaya matapos sumuko kahapon sa Piodoran Police sa Albay. Nagtago pa raw sa Sorsogon si Ligaya bago sumuko. Ayon pa sa mga pulis, nagtangka pang magpakatiwakal si Ligaya nang uminom siya ng pesticide. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ni Ligaya. Pinaghahanap pa ng pulisya ang asawa ni Ligaya na si Charlie. Bagong bayani na ang sandata.